Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito, si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Masters of all masters, Divine Master Robin Idira Eclio Sr., King of all kings, Master Robin Boray Eclio Jr., Divine Grand Master Robin Madron Eclio I. Pizza 30 po ngayon, buwan ng Hulyo 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko ang pagsasalaysay sa inyo. Patungkol naman ito sa mga apostolis ni Profesor kong si Jesucristo. Yung 12 kapostolis ni Profesor kong si Jesucristo. Kung ano ba ang nangyari sa kanila matapos na umakyat o lumisan si Profesor kong si Jesucristo at iniwanan nga niya ang 12 apostolis na may kanya-kanyang mga 12,000 ka mga tauhan bawat isa. At sinabi ni Profesor kong si Jesucristo na kayo ay lumakad sa iba't ibang sulok ng ating mundo at isiwalat ang magandang balita. Ipahayag ang magandang balita sa lahat ng sulok dito sa buong mundo. Ang 12 apostolis, mga kapatid ko, ay pinamunuan ni Apostol Pedro na ang pangalan nun ay si Simon na taga Betsaida. Si Simon ay taga Betsaida, mga kapatid ko. Siya ang humalili kay Profesor kong si Jesucristo noong si Profesor kong si Jesucristo ay namatay at lumisa na nga at umakyat na doon sa kaharian ng kanyang ama. Nang nawala na si Profesor kong si Jesucristo, ay ang pinakaunang namatay po talaga sa 12 apostolis ay si Apostol Juda, Apostol Jude o Judas. Siya ang pinakaunang namatay dahil sa kanyang pagsunod sa utos ni Profesor kong si Jesucristo na pumunta doon sa templo at sinabi sa mga sa mga pangulong pari na kung ano ang kailangan nila ay ibibigay niya at ang kailangan naman niya ay dapat rin nilang ibigay sa kanya. Kaya nabigyan siya ng 30 pirasong pilak, mga kapatid. At yun nga ang mitsa na parang nagiging isang traidor siya. Pero ang totoo talaga, napag-utusan lang po siya nung kapanahon ng iyon. Kaya nagiging santo pa rin si Saint Jude. Dahil mayroon din siyang 12,000 ka mga taong hinahawakan, kaya kailangan nilang palitan iyon. At ang pinalit nila sa kanya ay si Matias. Si Apostol Matias po ang pinalit kay Saint Jude o kang Apostol Judas. At siya ang pinakaunang namatay sa lahat ng mga apostolis dahil nang nakonsensya siya sa kanyang nagawa ay nagpatiwakal siya, nagbigti siya at doon nga siya namatay. Kaya siya ang pinakaunang namatay. Yung pira na binayad sa kanya ay itinapon niya yun, sinauli niya yun doon sa templo. Kaya itinapon niya yun at siya ang pinakaunang namatay sa 12 apostolis. Ang pangalawa namang namatay sa 12 apostolis ay si James the Great or kilala bilang si Santiago. Apostol Santiago or James the Great na anak ni Zebedee. Siya yung pinakaunang apostol na pinapatay ni Haring Herodes noon dahil ang hari ng Roma noon ay si Haring Herodes na. Siya ang humalili kay Augusto Caesar, Haring Augusto Caesar. Si Haring Herodes na ang hari ng Roma noon. At pinahuli siya ng mga sundalo ni Haring Herodes at pinapugutan ng ulo sa harapan ng maraming tao na mga Romano. O sa harapan ng maraming tao na mga Romano, pinapugutan po siya ng ulo, mga kapatid ko. At nakita ni Haring Herodes na nasisiyahan ang mga Romano sa kanyang ginagawa na pagpugot ng ulo kay Apostol Santiago o James the Great. Kaya doon na, sunod-sunod na niyang pinapahuli ang mga apostolis ni Profesor kong si Jesucristo. Sunod-sunod niyang pinapahuli ang mga naniwala kay Profesor kong si Jesucristo dahil ayaw ng mga Romano ang Kristiyano o ang pangaral ni Profesor kong si Jesucristo. Ayaw ng mga Romano noon dahil mayroon na nga silang sinusunod na paniniwala. At yun ay ang Judismo. Kaya pinapahuli nila
ang mga tao naniwala kay Professor kong si Jesucristo at pinapakain nila yun sa leon sa harapan ng maraming tao. Oh, pinapakain nila yun ng leon doon sa plaza, yung plaza ngayon ng Vatican. Diyan yan ginagawa ang pagpakain ng mga Kristiyano sa leon. Oh, diyan yan ginagawa nila. Doon sila nagkakasisiyahan ng kakainin ng mga leon, yung mga Kristiyano na niwala kay Professor kong si Jesucristo. Yung malaking pagkakamali nga ang nagawa ng mga Romano sa mga Kristiyano. Oh, malaking pagkakamali talaga. Pero iwan ko ba bakit tayo sumusunod sa Romano? Romano Katoliko? Nako, yan talaga ang mga pangulong pari niya noon ang nagpapatay ng mga Kristiyano. Sila ang nagsutsot sa mga hari noon na yung mga Kristiyano, yung mga naniwala kay Professor kong si Kristo, ipakain sa mga leon na buhay. Oo, tumatakbo pa nga yung mga kapatid nating naniwala kay Professor kong si Kristo, tumatakbo dahil takot na kainin ng leon, pero walang magawa kasi malaking patag yun yung Vatican, malaking patag yan, yung wala pang building yan, malaking patag yan. Diyan sinasagawa nila ang pagputol ng ulo ng mga apostolis, pagpakain ng mga naniwala kay Professor kong Kristo, pinapakain nila sa leon. Diyan talaga. Mga Romano, tinatawanan lang ang mga niwala noon kay Professor kong si Kristo. At sunod naman mga kapatid ko na pinapatay nila, pinapahuli nila ay si Apostol Simon or Pedro na taga Betsaida. Yun naman ang sumunod na pinapatay nila. Oh, diyan pa rin sa Vatican City na ngayon na malaking patag diyan noon. Yung St. Peter's Square na tinatawag, diyan yan binitay si St. Peter. Oh, diyan yan mismo binitay. Alam niyo ba kung paano binitay? Binitay nila ng patiwarik. Baliktad ba? Yung ulo ay dito sa baba, yung paa na sa taas. At unti-unti yun na namatay. Unti-unti yun, napakasakit na kamatayan mga kapatid. Dahil yung dugo mula sa paa, bumababa sa ulo, yun ang pumatay sa kanya. Pinako. Hindi yun, naghihingalo na. Pinutulan pa ng ulo, pinugutan pa ng ulo ng mga sundalong Romano. Sa utos naman ni Emperor Nero, dahil nahalilihan na noon si Haring Herodes ni Emperor Nero ng Roma. Romano talaga. Romano ang nagpapatay ng mga apostolis. Doon pa sa St. Peter's Square na tinatawag. Proud na proud pa sila Proud na proud sila ngayon Kaya revelation ito Papahayag ko po sa inyong katotohanan kung ano talagang mga kamalian na ginagawa nila noon sure ball ako hindi na yun nila maitutuwid ngayon. Maniwala man kayo sa akin or hindi, okay lang yun. Basta pinapahayag ko sa inyo ang buong katotohanan kung ano ang history na pinagagawa ng mga Romano sa mga niwala kay Professor kong si Jesucristo noon, mga kapatid. Ang sunod naman mga kapatid, ang pangatlo naman na pinapatay nila ay si St. Andrew na kapatid ni St. Peter. Kapatid yun ni St. Peter. Si St. Andrew ay nangaral doon sa Union Soviet, doon sa Russia at sa Greece. At doon siya pinapatay sa Greece sa ilalim ng pamuno ni Gobernador Aegean. Siya ang gobernador noon ng Greece na under naman sa Imperyong Romano o gobyerno ng Romano. Romano pa rin, under siya sa gobyerno ng Romano. Hinatulan siya na pugutan ng ulo dahil sa pagpangaral niya, pagpalaganap ng Kristyanismo doon sa Greece. Kaya pinutulan siya ng ulo doon. Romano pa rin mga kapatid ko. Mga Romano pa rin talaga. Kaya mag-isip-isip na kayo ngayon kung anong mangyayari ng mga niniwala ng mga tao naniniwala ng Roman Katoliko. Mayroon po talaga yang mangyayari sa inyo. Sabihin ko sa inyo kung anong mangyayari sa inyo. Revelation to, papahayag ko po ito talaga.
Ang sunod naman mga kapatid ko ay si Tomas. Si Tomas ay nangaral naman doon sa India. Ethiopia at saka sa India. Doon siya nangaral at inundayan siya ng sibat ng isang pari talaga ang pumatay sa kanya o sa kanyang pagpangaral. Pinatay rin siya ng isang pari. Mm. Yun, inundayan siya ng sibat doon. Sinibat siya. Ano ba? Pana ata yun. O, yun ang nangyari naman kay St. Thomas, mga kapatid ko. Sa kanyang pangangaral, yun ang nakamit niya sa kanyang pangangaral. Ang sunod naman mga kapatid ay si Apostol Felipe na nangaral doon sa Ethiopia at saka bansang Priga. Nangaral siya doon at pinahuli siya at ipinako sa krus naman na pabaliktad. Pinahuli siya ng mga sundalong Romano at pinako sa krus na pabaliktad. Ganun po ang nangyari, ang sinapit ni Apostol Felipe, mga kapatid ko. Pinako sa krus na pabaliktad hanggang sa mamatay iyon. Yun po. Parang torture talaga ang nangyari sa kanila nung kapanahonan na yun. At pinagbabato pa yun pinagbabato pa yun siya hanggang sa mamatay. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari kay Apostol Felipe. Ang susunod naman ay kay Apostol Matthew o na maniningil ng buwis. Siya naman ay pinagsisisbat siya, pinagpapana. Nangaral siya doon sa Ethiopia at saka sa Persia. At pinagpapapana-pana po siya hanggang sa mamatay. Pinagpapana-pana siya ng mga sundalo din doon hanggang sa mamatay. Ang sunod naman na namatay mga kapatid ko ay si Apostol Bartolomeo o kilala bilang si Nathaniel na kaibigan ni Felipe. Nangaral siya sa Asia, sa India at saka Armenia. Nakasama niya si Thaddeus. Sa pagpangaral niya doon ay naniwala sa kanya ang hari ng Armenian na si Haring Polybius at nagiging Kristiyano nga ito. Kaya noong nagiging Kristiyano si Haring Polybius ay nagalit ang kapatid nito na si Prinsipe Astyages. Nagalit sa kanya. Kaya nga pinahuli siya ni Prinsipe Astyages at ipinako sa cross at binalatan ng buhay. Binalatan talaga ng buhay. Yung Armenia naman noon ay sakop pa rin ng Imperyong Roma. Yun po ang nangyari mga kapatid ko. Si Prinsipe Astyages ang nagpahuli sa kanya at binalatan siya na buhay. Binalatan siya ng buhay. Yun ang matinding torture na pagkamatay talaga yung kay Apostol Bartolomeo or Nathaniel dahil binalatan talaga siya ng buhay at saka nung naghihingalo na ay saka pa pinugutan ng ulo. Torture talaga ang pagkamatay niya mga kapatid ko at siya ang may masakit na kamatayan kumpara sa ibang mga apostolis mga kapatid. Ang pangsiyam naman na apostolis mga kapatid ko na namatay ay si James Delis na kilala bilang kapatid ni Professor kong si Jesucristo sa ina. Anak siya ni Santa Maria. Nangaral siya doon sa Persia mga kapatid ko or Damascus na kilala ngayon bilang Persia. At doon siya hinuli, tinali at pinagbababato ng mga tao hanggang sa namatay dahil ayaw din nila ng Kristiyano nung kapanahon na yun. Yun po ang nangyari kay James Delis mga kapatid ko. Ang pangsampo namang pinapatay mga kapatid ko ay si Simeon de Selot na nangaral naman doon sa Ehipto, sa Britanya, sa Cyrene, doon siya nangaral sa Persia, sa Africa, doon siya nangaral mga kapatid ko. At pinahuli naman siya at pinapatay mga kapatid ko. Pinapatay siya sa pamagitan ng pagpako sa krus. Tinatawag siyang Simeon the Zealot dahil yung Zealot ay isa yung grupo ng mga Hudismo na nag-aalsa laban sa gobyerno ng Huda. Napatago na nag-aalsa laban sa gobyerno ng Huda. Kaya tinatawag siyang Simeon the Zealot mga kapatid. Ang panglabing isang
apostolis naman na namatay mga kapatid ko ay si Saint Jude or kilala bilang si Thaddeus na nangaral siya doon sa Mesopotamia, doon sa Judea, Samaria, sa Cyrene, sa India, sa Iran, sa Libya, tsaka sa Persia. Ipinako siya sa krus, ang kanyang pagkamatay ay ipinako sa krus at pinukpok ng kahoy hanggang sa namatay. Kasama niyang nangaral doon mga kapatid ko si Simeon the Zealot. Kasama niya doon sa pagpangaral. At ang labing-dalawa na mga apostolis na namatay ay si Matias. Si Apostol Matias mga kapatid ko ang pinalit kay Judas Iscariote nung namatay nga si Judas Iscariote. Si Apostol Matias ang kanilang ipinalit. Nangaral siya sa Utopia at saka Judea. Doon siya nangaral. At hinuli siya doon, itinali at pinatay sa pamagitan ng pagbabato ng bato sa kanya hanggang sa mamatay. At ang pinakahuling namatay mga kapatid ko ay si John the Beloved. Si John the Beloved, yun yung sumulat ng The Book of Revelation. Si John the Beloved mga kapatid ko ay namatay lang yun sa kanyang katandaan. At siya, sa lahat ng mga apostolis, ay siya lang ang hindi namatay na pinapatay ng mga emperor o mga sundalo. Siya lang ang hindi namatay na pinatay ng mga tao. Namatay siya dahil sa kanyang katandaan. Si John Beloved, mga kapatid ko, siya ay isa sa 3 apostolis na nakakita sa kay Professor kong si Jesucristo noong nagtatatlong mukha nga ito. Siya rin ang binulungan ni Professor kong si Jesucristo kung sino ang magkakanuno sa kanya noong sa panahon ng kumakain sila ng huling hapunan doon sa kinikilalang tinatawag na The Last Supper. Si John the Beloved mga kapatid ko ay siya ngang sumulat ng The Book of Revelation. Siya po ang sumulat ng The Book of Revelation. Nahuli siya ng mga sundalo ng mga Romano at dinala doon sa Coliseum ng Roma. At doon nga siya gustong patayin ng mga sundalo o mga Romano na yun sa harapan ng maraming tao sa isang Coliseum doon sa Roma. Malaking Coliseum doon sa Roma. Ang ginawa ng mga sundalo mga kapatid ko ay nagpakulo sila ng isang malaking kalan na nilagyan nila ng maraming langis. Pinakulo nila talaga yon. Nang kumukulo na yon ay itinapon nila doon si John the Beloved. O itinapon nila doon sa kumukulong langis na nasa kalan. At nung naitapon na nga nila yon si John the Beloved doon, ay lumutang po iyon doon sa kumukulong malaking kalan. Lumutang, hindi po nalapnos. Imbis na malapnos yung buong katawan niya dahil kumukulo yun kumukulo yung langis na yun. At dahil sa nakita nilang hindi nga ito nalapnos, ay manghang-mangha ang lahat ng mga tao na nandoon, pati na yung hari, emperor ng Roma noon, ay namangha sa nangyaring iyon. At dahil sa pangyayaring iyon, ay pinapasyahan ng hari ng Roma na itapon na lang siya doon sa isla ng Patmos. Ipinatapon na lang siya doon sa isla ng Patmos, na yung isla na yun, isang kulungan yun na yung mga taong wala ng silbi ay doon nila itinatapon sa isla ng Patmos. At doon nga siya pinatapon ng emperor ng Romano na yun. At doon nga niya naisulat ang The Book of Revelation. Doon niya nakita, doon ipinapakita ng Diyos ang lahat ng mga ganap, lahat ng mangyayari dito sa buong mundo bago pa darating ang paghuhukom. Doon nga niya nakita. At nang nasaksihan ng hari ng Roma ang mirakulo na yun, ang kababalaghang nangyari na yun kay John the Beloved, ay doon na nila umpisang tinanggap ang aral ng Kristyanismo. Ngunit nung kapanahonan rin yun, ay halos nauubos na yung mga taong naniwala kay Professor kong si Jesucristo. Halos nauubos na. Si John the Beloved nga ang pinakahuling hinuli nila at pinarusahan. At doon nga nila
nasaksihan ang mirakulo na nangyari. Na hindi nga basta-basta ang mga taong naniwala kay Propesor kong si Kristo. Kaya doon, unti-unti nilang tinatanggap ang pangaral ng Kristyanismo. At nagiging ang Romano pa nga ang nangunguna sa pagpangaral ng Kristyanismo. Pero sasabihin ko sa iyo mga kapatid, negosyo na po 'yun. Business po 'yun. Oh, kaya sabi ko sa iyo, wala pong isang mali na maitutuwid sa isa pang pagkakamali. Dahil mali na rin ang kanilang ginagawa. Dahil business, ginawa nilang business ang religion. Kaya ngayon, nagiging Roman Catholic po ang halos napakaraming bansa dito sa buong mundo. Ngunit, hindi po ang pakay dyan ay kaligtasan. Business po yan. Wala po talaga. Big zero. Alam niyo ba kung anong mangyayari ng mga taong naniniwala sa relihiyong Romano? Ang mangyayari dyan mga kapatid ko, kayo po ay iipon-ipunin. Lahat ng mga taong naniniwala ng relihiyong Romano, iipon-ipunin po yun at dadalhin po yun sa Roma. Dadalhin po. Itong dito sa Pilipinas, mga naniniwala dito ng relihiyong Romano, dadalhin po yan lahat doon sa Roma. Dahil ang matitira po dito sa Pilipinas na mga tao ay yun lang mga tunay na Pilipino. Yun lang mga tunay na Pilipino po ang matitira dito sa ating bansa na Roma. Yung ng Pilipinas. Yung mga relihiyon na under ng relihiyong Romano, kasi umbrella yun eh. Umbrella yun. Isang puno, maraming sanga. Maraming sanga. Wala po kasing relihiyon na tatayo na hindi po makipag-ugnayan sa relihiyong Romano. Lahat po na relihiyon nandito ngayon sa Pilipinas ay sanksyon po yan. Ay nakipag-ugnayan po yan sa relihiyong Romano. Nagpapaalam po yan na sila ay magtatayo ng relihiyon. At aaprubahan po yan ng relihiyong Romano o ng mga pangulong pari ng relihiyong Romano. Sila po ang nag-a-approve kung ikaw ba ay pwedeng magiging relihiyon or hindi. Sila po talaga ang nag-a-approve. Yung mga nagdidibit, under yan, dinidibit ninyo ang relihiyong Romano, hindi niyo alam na under pala kayo ng relihiyong Romano. At lahat po na mga under ng relihiyong Romano ay ipon-ipunin po yan. Ipon-ipunin po yan mga tao na yan at dadalhin doon sa Roma. At dito sa Pilipinas, mga niniwala sa relihiyong Romano, dadalhin po kayo doon sa Roma. Nagsabi po ako ng totoo. Kasi revelation to, hindi po kasi pwedeng hindi ko ito sasabihin sa inyo. Para may time pa kayong mag-iisip. Bago mangyari yan, may time pa kayong mag-iisip na, ganito, iiwas na lang ako sa relihiyong Romano. Dahil ang matitira lang dito ay yung Pilipino. Pilipino. Alam niyo nang ibig sabihin yan? Pilipino. May relihiyon po tayong mga Pilipino. At ang tawag ng relihiyon na yun ay Pilipinista. Yan po ang tunay na Pilipino. Ang relihiyong Pilipinista. Hindi po ako sa gayon nagpo-promote ng relihiyong Pilipinista. Pero yun po talaga ang tunay na relihiyon ng Pilipino. Pilipinista. Hindi po yan sanksyon ng Roman Catholic. Kasi likha yan mula dito sa lang talaga, Pilipinas. Hindi po ako nagpo-promote yan, pero nagsabi lang ako ng totoo. Dahil hindi naman po ako Pilipinista, hindi rin ako Roman Catholic, hindi nga ako basta isa lang akong misyonaryo, wala akong pinipili sa inyo. Wala akong pinapanigan po sa inyong lahat. Kayo, ang YouTube channel Revelation ko pong ito ay para po sa lahat ng tao dito sa buong mundo. Maniwala man kayo sa akin or hindi, sa sinasabi ko ngayon, maniwala man kayo or hindi, nasa inyo na po yun. Wala po ako talagang pakialam dyan. Wala pong anuman yun kung maniwala kayo or hindi. At least, naiparating ko sa inyo kung ano ba talaga ang historya. Dahil papasok na po tayo sa history sa ngayon. Pero bago yan, mayroon muna akong isolve na parable. Parable ni Professor kong si Jesus Christ noon. Sa susunod kong video, yun po ang i-solve ko sa inyo. Yung parable. Parable po na yun na parang napakalalim na parable, pero maintindihan niyo yun kung ipapahayag ko sa iyo, ipapaliwanag ko sa inyo. At hanggang dito na lang mga kapatid ko. Sana naintindihan niyo ang kunting kasaysayan na ibinigay ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking Diyos, Divine Master Ben Ira Ecleo Sr., King of all Kings, Master Ben Bro Ecleo Jr.,
Divine Grandmaster Ruben Madron Iculoy the First. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat mga kapatid kong nanonood, nag-subscribe, saka hindi nag-subscribe na nanonood lang. Maraming salamat po sa inyo. Dahil ang YouTube channel kong ito, maintindihan nyo ito, ay mayroon tong malaking maitutulong po sa inyo lahat. Dahil wala po akong pinipili. Kahit anong relihiyon kayo, kahit anong klaseng asosasyon kayo nandun o grupo, wala po akong pinipili sa inyo. O, balance po ako, neutral po talaga ako. Pero tinitira ko lang yung mga pari at sa mga pastor. Dahil po talaga, ang isang mali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong lahat.